Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Award Mix Videos. Ngayon po ay may paksa po tayong tatalakayin at ito ay tungkol sa bantang pagsakop ng China dito sa Taiwan. Kamakailan lang po ay naglabas ang China bago pumasok ang taong 2025 ng pagsalakay nito dito upang ibalik ito sa kanilang bansa. Ngunit magtataka kayo, magpasa hanggang ngayon ay wala pang pagsalakay na nagaganap. Ang banta pong ito ay dapat po nating seryosohin. Ano ho ba pagsalakay ang dapat nilang gawin? Paano ho ba sila sasalakay? Kung tutusin, ang gera rito ay nagsimula na. Iba ang iniisip natin digmaan na dapat maganap. Ngunit iba ang tila digmaan na gustong mangyari ng China. At parang ito ay sa ibang uri ng estratehiya. At mukhang hindi ito isang digmaang nakagisna na natin. At ito isang digmaang sila lamang ang talagang tanging mananalo. Sa kanilang digmaang sinimulan, una na nilang ginawa ang hakbang na ito. At ito ay ang putulin at sirain ang undersea cable na nag-uugnay sa China at Taiwan. At ito ay kanilangang pagtagumpayan. Para sa kanila, ito na ang simula ng digmaan. Ang ikalawa, ang kanilang estratehiya sa tinatawag nilang paikutan ang Taiwan sa pamamagitan ng kanilang mga military drill na ginagawa. Unti-unting itong sisiilin ang kalayaan sa karagatan na malapit sa Taiwan. Pero hindi pa rin makagawa ng paghihiganti ang Taiwan. Ngayon po ay umabot na sila at sumampa na sa tinatawag na pulang guhit o red line. At wala pa rin paghihiganti ang isinasagawa ng Taiwan. Sa paraang ito ay unti-unti nilang nakukuha ang Taiwan o wala man lang kahit isang putukang nagaganap. Ito ang tinatawag nilang digmaang siguradong sila ang panalo. At kahit isang uri ng paghihiganti, wala kang maikakasa. Ito ang isang bagong uri ng digmaan na tila makukuha nila ang isang bagay na walang totoong digmaan na nagaganap, kung hindi isang psychological war o panggigipit. At ikaw ay susuko. Makikitang nagawa na nila ito sa Spratly Island. Nakuha nila ang mga isla na wala man lang kahit isang putukang maganap. Kalaunan sa unti-unti nilang panggigipit, ikaw ay susuko at papayag na lamang sa kagustuhan ng China sapagkat wala ka nang magagawa pa. At dahil dito ay maipapanalo nila ang isang gera na kahit mismo Amerika o anumang bansa ay hindi magagawang makatulong sapagkat wala man lang totoong gera na nagawa. Ang tanging ginawa nila ay gipitin ang isang bansa upang ito ay sumuko. Ito ang bagong estratehiya ng China. Isang uri ng gera na kahit isang putok, wala kang maririnig. Isang uri ng digmaang taliwas sa iniisip ng karamihan. Ganito rin ang ginagawa nila sa tinatawag nilang 9-dash line. Nabibiktima nito ang mga bansang halos sakop ng 9-dash line, kagaya ng Pilipinas. Hindi natin namamalaya na unti-unti na nilang nasasakop ang ating bansa nang walang putukan. Puro pagbangga at puro water cannon lamang. Sila ay nagtatagumpay dito sapagkat tayo ay hindi pumapalag. Gumagamit sila ng tinatawag na malalakas at malalaking barko upang kanilang ipanakot o
ipambuli o ipangtaboy. Tawagi sila sa tinatawag nilang digmaan. Ang digmaang walang putukan. Aabante sila ng 2 hakbang. At kung sakali mang ikaw ay pumalag, aatras sila ng 1 lamang. Kasunod nito, aabante ulit sila ng 2 hakbang. At pagkatapos, aatras sila ng 1. Kitang-kita sa kanilang mga hakbang na sila ay unti-unting nagtatagumpay hanggang sa ito ay magpatuloy at makuha nila ang isang ganap na tagumpay. Malakas ang kanilang loob sa kanilang mga ginagawa sapagkat malinaw ang kanilang intensyon. Hindi sila totoong makikidigma, kaya walang umanong paghihiganti ang kanilang mararanasan. Paano mo nga naman didigmain ang isang bansang hindi naman talaga lumalaban? Ang ganitong uri ng estratehiya ay talagang napaka-epektibo at maituturing na isang matalinong paggalaw. Nananalo ka nang wala man lang nalalagas sa iyong mga tauhan. Ngunit ito kaya ay umubra sa mga Pilipino? Malalaman po natin yan sa mga susunod na hakbang na gagawin ng magkabilang panig. Hanggang dito na lang po. Ito po ang Avoy Mix video.